Tahimik ang gabi sa aming maliit na baryo. Ang ilog na umaagos sa tabi ay tila isang matandang nagkukwento ng mga lihim. Ako si Ramon, isang mangingisda, at ang aking matalik na kaibigan na si Lando ay madalas naming kasama sa ilog. Ang ilog na ito ay hindi lamang pinanggagalingan ng aming kabuhayan, kundi pati na rin ng mga kwento na nagbigay ng kulay sa aming kabataan. Isang gabi, habang kami ni Lando ay nasa gilid ng ilog, naramdaman naming tila may kakaiba. Ang hangin ay malamig at ang buwan ay natatakpan ng makapal na ulap. Sa kabila ng dilim, naramdaman namin ang presensya ng isang bagay na hindi pangkaraniwan. Habang kami ay nag-uusap tungkol sa mga pangaraw-araw na problema, biglang tumahimik si Lando. Ramon, tingnan mo, pagkasabi niya, itinuro niya ang kanyang daliri sa ilog. Sa kaibuturan ng tubig, may nakita kaming isang anino na hindi namin mawari kung ano. Higante ang hugis nito at ang pagkilos ay parang mabagal na sayaw. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ito? Isang halusinasyon lamang ba dulot ng pagod o may nakatago talagang misteryo sa ilog na ito? Lumapit kami ng dahan-dahan, maingat na hindi magingay. Parang may magnet na humihilas sa amin palapit sa anino. Sa bawat hakbang, lalong lumalakas ang kaba sa aking dibdib. Si Lando, na dati matapang, ay halatang kinakabahan na rin. Ngunit ang kuryosidad ang nagdala sa amin palapit. Nang makalapit kami, nakita namin na ang anino ay tila may hugis ng isang tao, ngunit mas malaki kaysa sa karaniwan. Ang tubig ay tila gumagalaw kasama nito, isang bagay na hindi namin maipaliwanag. Napatingin ako kay Lando at alam kong pareho kami ng iniisip. Ito ba ang kwentong matagal na naming naririnig tungkol sa higanteng nilalang sa ilog? Nagsimula kaming mag-usap tungkol sa mga alamat na madalas ikwento ng mga matatanda sa baryo. Ang mga kwento ng mga multo at engkanto na naninirahan sa ilog, mga nilalang na nagtatago sa dilim. Sinabi ni Lando, Ramon, baka ito na ngayon ang higanteng anino na sinasabi nila. Habang nag-uusap kami, biglang nagbago ang anyo ng anino. Tila umikot ito at nagbago ng direksyon na para bang may sariling buhay. Sa puntong iyon, napagtanto namin na hindi ito ordinaryong anino. Ang ilog, na dati ay kaibigan namin, ay tila naging isang estranghero na puno ng mga lihim. Tumayo kami sa gilid, nagmamasid sa bawat galaw ng anino. Hindi namin alam kung ano ang susunod na hakbang, ngunit ang takot na dulot nito ay nagbigay sa amin ng lakas para magpatuloy. Ano nga ba ang maaaring mangyari kung ito ay makita ng iba? Paano kung ang aming baryo ay makakilala sa tunay na anyo ng anino? Sa aming paglalim sa pag-iisip, biglang may narinig kaming tunog mula sa likuran. Isang kaluskos na parang may taong nagmamasid sa amin. Nabalingon kami at sa gitna ng dilim, may nakita kaming isang figura na tila nakatingin sa amin. Sa puntong iyon, alam naming hindi na ito basta kwento. Ito ay isang realidad na kailangan naming harapin. Ano ang gagawin namin? Ano ang kahulugan ng anino? Ang mga tanong na ito ay naglaro sa aming isipan habang ang gabi ay lalong lumalim. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit isang bagay ang sigurado. Ang aming buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Nang gabing iyon, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nakita naming higanteng anino sa ilog kasama si Thomas. Palagi ko itong naaalala sa tuwing pumipikit ako, para bang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ngunit bilang mangingisda, sanay ako sa gabi kaya't isinantabi ko na lamang ang kaba at sinubukang makatulog. Kinaumagahan, nagkita kami ni Thomas sa pampang, dala ang aming mga lambat at bangka. Kahit na may kaba, kailangan naming magtrabaho para sa aming mga pamilya. Ngunit sa mata ni Thomas, alam kong hindi rin siya nakatulog ng maayos. Pare, sabi niya, hindi ko maalis sa isip ang aninong iyon. Parang may nagbabadyang panganib. Alam ko, tugon ko,
Pero kailangan nating magpatuloy. Baka naman isang kababalaghan lang iyon na dala ng pagod at imahinasyon natin. Nagliyag kami sa ilog na tila wala ng ibang tao sa paligid. Ang karaniwang masiglang tubig ay tila nanahimik, para bang may nagmamasid. Habang hinahagis namin ang lambat, hindi ko maiwasang mapatingin sa tubig. Sa ilalim ng liwanag ng araw, wala akong nakikitang kakaiba. Ngunit sa likod ng isipan ko, naroon ang aninong iyon, nakatago sa dilim ng aking alaala. Sa kalagitnaan ng aming pangingisda, biglang bumigat ang lambat ni Tomas. "Pare, tulungan mo ako," sigaw niya. Agad akong tumalima at hinila ang lambat. Sa una ay inakala naming isang malaking isda ito. Ngunit nang umangat, nakita naming isang kakaibang nilalangang nahuli. May malabalat ng ahas, ngunit may hugis na hindi ko maipaliwanag. Agad naming binitawan ito at mabilis na lumangoy pabalik sa ilalim ng tubig. "Tomas, ano yon?" Tanong ko, halos hindi makapaniwala sa aking nakita. "Hindi ko alam, pero siguradong hindi ito ordinaryong nilalang," sagot ni Thomas na mumutla sa takot. Napagpasiyahan naming bumalik na muna sa pampang. Habang nag-aayos ng mga gamit, napansin naming may mga matatandang nakatayo sa tabi ng ilog, tila nagmamasid. Kilala ko ang ilan sa kanila, mga matatanda sa aming baryo na bihirang lumabas. Lumapit si Mang Isko, ang pinakamatandang mangingisda sa aming lugar. "Nakita niyo rin ba iyon?" Tanong ni Mang Isko na puno ng pag-aalala ang boses. Tumango kami ni Thomas. "Ano po ba yon, Mang Isko?" Tanong ni Thomas puno ng kuryosidad. "Nararapat lang na malaman niyo na ang lihim ng ilog na ito," sagot niya. "Noong bata pa ako, narinig ko na ang kwento ng isang higanting nilalang na nakatira sa ilalim ng tubig. Sinasabing ito ang tagapangalaga ng ilog at minsan nagiging anino ito na nagpapakita sa mga hindi karapat-dapat." "Pero bakit sa amin nagpakita?" Tanong ko, hindi makapaniwala sa sinasabi ng matanda. "Hindi ko alam," sagot ni Mang Isko. "Ngunit kailangan niyong mag-ingat. May mga nawawala na ring mangingisda noon at sinasabi nilang kinuha sila ng aninong iyon." Habang nag-uusap kami, biglang nagdilim ang langit at naramdaman naming nag-iba ang ihip ng hangin. Tila may isang hindi maipaliwanag na puwersa na dumaan. Pagkatapos ay isang sigaw ang narinig mula sa kabilang pampang. Isang mangingisda ang tila may hinahanap sa tubig, desperadong sumisigaw. Agad kaming tumakbo patungo sa kanya, ngunit bago pa man kami makarating, nakita naming may isang anino na lumitaw mula sa ilalim ng ilog. Mabilis na nilamon ng mangingisda at nawala na parang bula. Natulala kami sa aming nakita, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. "Pare, kailangan nating umalis dito," sabi ni Thomas, nanginginig ang boses. "Oo, tama ka," sagot ko, nanginginig din sa takot. Habang nagmamadali kaming umalis, biglang bumalik sa akin ang sinabi ni Mang Isko. Ang anino raw ay nagpapakita sa mga hindi karapat-dapat. Ngunit bakit sa amin nagpakita? Habang naglalakad kami pabalik sa baryo, hindi ko maiwasang mag-isip. May isang bagay na naglalaro sa aking isipan. Isang bagay na hindi ko maintindihan. Pagdating sa baryo, naghiwalay kami ni Thomas. Pareho kaming tahimik at naguguluhan. Pagdating ko sa bahay, tahimik akong pumasok at naupo sa may bintana. Pinagmasdan ang ilog mula sa malayo. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa pamilya ko ang nangyari. Ngunit sa kabila ng takot, naroon ang isang uri ng pagkasabik na hindi ko maipaliwanag. Isang bahagi ng aking sarili ang gustong bumalik sa ilog, gustong hanapin at alamin ang lihim ng aninong iyon. At sa gitna ng aking pag-iisip, napansin ko ang isang bagay na hindi ko napansin kanina. Sa gilid ng aking bintana, may isang anino na tila naglalakad sa ibabaw ng ilog, papalayo. Sa kanyang pagalis, iniwan niya akong may mas maraming tanong kaysa sagot. Ano ang tunay na layunin ng aninong iyon? At bakit tila ako ang kanyang napiling bantayan? Sa kabila ng lahat,
Alam kong hindi pa tapos ang aming pakikipagsapalaran. May mga lihim pa itong ilog na kailangan naming tuklasin at kahit na puno ng panganib, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang hilera ng mga puno sa gilid ng ilog ay tila mga bantay na nagmamasid sa aming bawat kilos. Ang hangin ay humahaplos sa aming mga pisngi, dala ang malamig na dampi ng takot na hindi namin maipaliwanag. Ako si Jaime at kasama ko ang matalik kong kaibigang si Luis. Ang gabi ay bumabalot sa amin at ang anino ng higanteng nilalang na nakita namin sa ilog ay patuloy na naglalaro sa aming isipan. Hindi ko alam kung bakit kami bumalik sa ilog na iyon. Siguro ay dala ng kuryosidad o ng hindi maipaliwanag na tawag ng anino na tila humihila sa amin. Nakaangat ang buwan at ang ilaw nito ay nagbibigay sa amin ng kaunting liwanag upang makita ang aming daan. Ang tubig sa ilog ay parang salamin, nagpapakita ng mga misteryosong hugis na gumagalaw sa ilalim. Ngunit wala kaming balak sumuko kahit na ang kabog ng aming dibdib ay nagbabadya ng panganib. Jaime, bakit ba natin to ginagawa? Hindi ba't mas mabuti pang iwan na lang natin ang lugar na ito? Tanong ni Luis, halos pabulong dahil sa takot na baka may makarinig. Luis, alam kong delikado, pero kailangan natin malaman ang katotohanan. Hindi ko kayang mabuhay na laging may tanong sa isip ko. Ano nga ba ang aninong iyon? Sagot ko, pinipilit kong palakasin ang loob naming dalawa. Patuloy kaming naglakad hanggang sa marating namin ang pampang kung saan kami unang nakakita ng anino. Tumigil kami sandali, pinakikiramdaman ng paligid. Naroon ang mga tunog ng kuliglig, ang pagaspas ng mga dahon at ang tila pagbubulong ng hangin. Ngunit may isa pang tunog na biglang gumambala sa katahimikan. Isang malalim na ugong, parang huni ng isang nilalang na hindi namin mawari. Jaime, naririnig mo ba yon? Tanong ni Luis sabay hawak sa braso ko. O Luis, galing sa ilalim ng tubig. Sagot ko habang ang katawan ko ay nanigas sa takot. Muli, tumingin kami sa ilog. Sa gitna ng liwanag ng buwan, may bakas ng paggalaw sa tubig. Tila may bagay na lumalangoy sa ilalim. Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin, pero sumigaw ako. Sino ka? Ano ka? Ipakita mo ang sarili mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may lumitaw na hugis mula sa tubig. Isa itong malaking nilalang, mas malaki kaysa sa inaasahan namin. Ang katawan nito ay parang gawa sa usok at anino. Walang tiyak na hugis, ngunit may mga matang nagliliyab sa galit o galit na hindi namin maipaliwanag. Jaime, takbo! Sigaw ni Luis halos mawalan ng boses sa takot. Ngunit sa halip na tumakbo, nanatili akong nakatayo, tila may puwersang pumipigil sa akin. Ang mga mata ng nilalang ay nakatingin sa akin at sa isang iglap, nakita ko ang mga imahe ng nakaraan. Mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko naisip na may kaugnayan sa nilalang na ito. Isang batang umiiyak sa gilid ng ilog, isang mangingisda na nawala at hindi na muling nakita. Luis, hindi ko kayang iwan ito. May koneksyon tayo sa nilalang na ito. Bulong ko habang unti-unting nauunawaan ang kabuuan ng misteryo. Anong sinasabi mo, Jaime? Hindi ito ang oras para sa mga ganito. Kailangan natin umalis. Pagmamakaawa ni Luis. Ngunit bago pa man kami makagalaw, ang nilalang ay nagsalita sa isang tinig na parang mula sa kailaliman ng lupa. Hindi kayo makakaalis, kayo ang susi. Kayo ang dahilan kung bakit ako naririto. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang kidlat. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit kami ang sinisisi ng nilalang? Pero bago ko pa man mapagtanto ang kahulugan, ang paligid ay nagbago. Ang ilog, ang pampang, maging ang hangin, lahat ay nagmistulang bahagi ng isang panaginip, isang bangungot na hindi ko kayang gisingin. Luis, hindi ito ordinaryong nilalang. May mas malalim itong dahilan, sabi ko habang ang takot ay unti-unting napalitan ng determinasyon. At sa isang iglap,
Ang nilalang ay humupa na parang usok na unti-unting naglaho. Ang paligid ay muling bumalik sa dating anyo. Ngunit alam namin na hindi ito ang katapusan. Ang anino ay patuloy na nagbabadya ng misteryo, ng panganib at ng mga lihim na hindi pa namin lubos na nauunawaan. Jaime, anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Luis na halatang gulong-gulo pa rin. Luis, kailangan natin bumalik. Hindi natin ito pwedeng iwan ng ganito. Kailangan natin malaman kung bakit tayo ang susi, sagot ko, habang ang isip ko ay nagbabalak ng plano. Ngunit bago pa man namin magawa ang susunod na hakbang, may narinig kaming isang huni na nagmumula sa malayo. Isang huni na tila tinatawag kami pabalik sa ilog, pabalik sa anino. At sa kaibuturan ng puso ko, alam ko hindi pa tapos ang lahat. Nang bumalik kami sa ilog kinabukasan, ang hangin ay tila nagbabadya ng isang misteryo na hindi pa namin lubusang natutuklasan. Ang araw ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap. Ang tubig sa ilog ay nagmistulang isang malawak na salamin na sumasalamin sa aming mga pangamba. Ang aking kaibigan, si Andoy, ay tahimik na naglalakad sa tabi ko, tila nawawala sa sariling mundo ng pag-iisip. Ramon, sigurado ka bang gusto mo pang bumalik dito? Tanong ni Andoy na may halong alinlangan sa kaniyang tinig. Alam kong kinukutuban siya sa nangyari kahapon sa higanting anino na biglang lumitaw sa ilog. Ngunit ako, sa kabila ng takot, ay nag-aalab ang kuryosidad na malaman kung ano ang nasa likod ng mahiwagang pangyayaring iyon. Oo, kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyari, sagot ko, pilit na pinapatatag ang aking loob. Hindi tayo pwedeng basta na lang umalis. Baka ito na ang simula ng mas malaking problema sa ating baryo. Habang abala kami sa pag-aayos ng aming mga lambat, biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Nararamdaman ko ang presensya ng anino. Tila nandiyan lang ito, nagmamasid sa amin mula sa ilalim ng tubig. Ang ilog na dati hinagbibigay sa amin ng kabuhayan ay ngayon tila isang hindi kilalang kaaway na nagkukubli sa kadiliman. Biglang tumigil si Andoy sa kaniyang ginagawa at tumingin sa akin. Ramon, nararamdaman mo ba to? Bulong niya, tila natatakot na baka may ibang makarinig sa amin. Tumango ako, hindi ko na kailangan pang magsalita. Pareho naming nararamdaman ang kakaibang presensya na bumabalot sa aming paligid. Nagpatuloy kami sa aming gawain, pilit na pinapakalma ang aming sarili. Ngunit sa bawat hakbang, sa bawat galaw ng tubig, ay nararamdaman ko ang pag-igting ng tensyon. Hanggang sa maramdaman ko ang malamig na hangin na tila bumalot sa akin. Halos hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Nang hindi inaasahan, biglang lumitaw ang anino. Mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa nakita namin kahapon. Ang tubig sa ilog ay biglang kumulo, bumubula at tila mayroong bagay na nagtatangkang lumutang mula sa ilalim. Tila bumagal ang oras, bawat segundo ay nagmistulang isang siglo habang nakatitig kami sa anino na unti-unting nagiging konkretong hugis. Nagtitilian ang mga ibon, nagliparan papalayo sa ilog. Naramdaman ko ang panginginig ng lupa, tila nagbabadya ng isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Si Andoy ay napapikit, pilit na nilalabanan ang takot na bumabalot sa kaniyang dibdib. Ako naman ay pilit na kumakapit sa pag-asa na kaya naming lutasin ang misteryong ito. Sa gitna ng aming pagkalito, biglang may lumitaw sa ibabaw ng tubig. Isang anyo na hindi namin inaasahan. Isang matandang lalaki, nakasuot ng damit mula sa nakaraan, na tila bumangon mula sa ilalim ng ilog. Ang kaniyang mga mata ay tila nagliliyab, puno ng galit na hindi namin maipaliwanag. Isa kayong mga manghihimaso, sigaw ng matandang lalaki, ang kaniyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ang ilog na ito ay hindi para sa inyo. Kayo'y nagising sa galit ng mga ninuno. Nagsimula akong umatras, pilit na hinahanap ang daan palayo sa ilog.
Ngunit ang lupa ay tila naging putik, pilit na hinihigop ang aking mga paa. Si Andoy ay napasigaw, pilit na pinapakalma ang sarili, ngunit hindi alam kung ano ang dapat gawin. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, pilit na nilalabanan ng takot sa aking dibdib. Kami nandito lang para mangisda. Ngunit ang matandang lalaki ay tila bingi sa aking paliwanag. Ang kaniyang presensiya ay tila lumalaki. Ang anino sa ilog ay lalong nagiging malaki, nagbabanta ng panganib na hindi namin kayang sukatin. Biglang lumiwanag ang paligid na tila bumubulwak mula sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang misteryo ng ilog ay mas malalim kaysa sa aming inaakala. Hindi ito basta-basta lamang tungkol sa pangisda, kundi isang sinaunang sumpa na nagising dahil sa aming pagpasok sa lugar na iyon. Habang si Andoy ay pilit na hinuhugot ang kaniyang paa mula sa putik, ako'y napalingon sa ilog. Sa kabila ng lahat ng takot at panganib, hindi ko mapigilan ang aking sarili na tanungin kung ano ang susunod na mangyayari. Saan kami dadalhin ng hindi maipaliwanag na pangyayari? At sa gitna ng aming pag-aalala, biglang naglaho ang matandang lalaki, ang ilog ay muling nagmistulang tahimik at kalmado. Ngunit alam naming hindi ito ang katapusan. Ang misteryo ng ilog ay hindi pa tapos at kami ni Andoy ay kailangang harapin ang susunod na kabanata na hindi namin alam kung paano o saan magsisimula. Dumating ang gabi at habang kami ay pauwi, naiwan ang tanong sa aming isipan. Ano ang tunay na lihim ng ilog na ito? Nagsimula ang araw na tila karaniwan. Ang hangin sa tabing ilog ay malamig at may halimuyak ng mga sariwang damo. Ako si Elias at kasama ko ang matalik kong kaibigan na si Mateo. Taon na ang binilang ng aming pagkakaibigan at sa bawat araw na lumipas, parang mas tumitibay ang aming samahan, lalo na't pareho kaming mangingisda. Ngunit ang mga pangyayari sa ilog nitong mga nakaraang araw ay tila isang bangungot na hindi namin magising. Nangyari ang lahat noong isang gabi ng aming pangkaraniwang pangingisda. Madilim ang langit at tanging mga bituin lamang ang nagsisilbing ilaw sa aming daan. Sa gitna ng katahimikan, bigla na lang naming napansin ang higanting anino na naglalayag sa ibabaw ng tubig. Ang hugis nito ay hindi maipaliwanag, parang isang nilalang na hindi namin nakikita ngunit alam naming naroon. Parehas kaming napanganga sa takot at pagtataka. Sa bawat hakbang na ginawa namin upang lapitan ang anino, parang lumalayo ito. Hanggang sa tuluyang maglaho ito sa ilalim ng tubig, iniwan kami ni Mateo na nagtataka at nangangamba. Simula noong gabing iyon, hindi na kami mapanatag. Ang misteryo ng anino ay tila isang sumpa na bumabalot sa aming isipan. Ngunit ngayong umaga, nagdesisyon kaming bumalik sa ilog. Bitbit ang aming mga lambat at pangilaw, naglakbay kami patungo sa lugar kung saan unang lumitaw ang anino. Sa kabila ng takot, naroon ang determinasyon. Kailangan naming malaman ang katotohanan. Kailangan naming makawala sa aninong bumabalot sa aming pag-iisip. Habang papalapit kami sa ilog, ramdam ko ang pagbigat ng aking dibdib. Parang may kung anong puwersa na bumabalot sa aming paligid, isang uri ng presensya na hindi maipaliwanag. Nakatingin lamang si Mateo sa akin at sa isang tinginan lamang ay alam ko na parehas kaming nakararamdam ng kaba. Pagdating sa pampang, inihagis namin ang aming lambat sa tubig. Tahimik ang paligid, tanging ang lagaslas ng ilog ang maririnig. Sa bawat hila namin ng lambat, tila wala kaming nahuhuli. Pawang mga anino lamang ang nasa ilalim, mga aninong tila nagmamasid sa aming bawat galaw. Bigla kong naisip ang mga kwento ng matatanda sa baryo. Sinasabi nilang may isang nilalang na matagal nang naninirahan sa ilog. Isang nilalang na nagbabantay at nag-aalaga sa kalikasan. Isa raw itong diwata na may kakayahang mag-anyo ng kung anumang nais nito. Ngunit sa paglipas ng panahon,
tila nakalimutan na ito ng mga tao. At sa aming pagsaliksik, tila nagising namin ang diwa ng nilalang. Maya-maya pa'y naramdaman namin ang paggalaw ng tubig. Ang panginginig nito ay hindi dulot ng hangin, kundi ng isang bagay na gumagalaw sa ilalim. Napatingin kaming dalawa sa gitna ng ilog at doon namin muling nakita ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito lumalayo. Bagkus, unti-unti itong umaangat mula sa tubig. Sa aming pagkagulat, ang anino ay unti-unting nagkaroon ng hugis. Hindi ito basta-basta anyo ng isang hayop o tao. Isa itong nilalang na tila may mga mata na nagmamasid sa amin. Mga mata na puno ng lungkot at galit. Sa isang iglap, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa aming paligid. Ang presensya nito ay tila umuugong sa hangin, isang uri ng pakiusap na hindi namin maintindihan. Magsalita si Mateo. Elias, kailangang malaman natin ang nais nitong iparating. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, bigla kaming napalibutan ng mga bulong, mga tunog na nagmumula sa kawalan. Sa bawat tunog, may kwento ng pagdurusa, ng pangungulila. Ang mga bulong ay tila mga awit ng kalikasan, mga awit ng isang mundo na unti-unti nang nawawala. Habang kami nakatayo sa pampang, napagtanto namin na ang anino ay hindi lamang isang babala. Isa itong mensahe, isang pakiusap na alagaan ang ilog at ang kalikasan. Sa aming pagod at pagsusumikap na intindihin ito, naramdaman ko ang pagluha ng aking mga mata. Sa isang iglap, nawala ang anino, iniwan kami ni Mateo na puno ng tanong ngunit may bagong pag-asa. Ngunit sa aming pag-alis, narinig namin ang isang huling bulong, babalik ako. Sa mga salitang iyon, alam naming hindi pa tapos ang kwento. Sa isang sulok ng aming isipan, alam namin na darating ang araw na muling magpapakita ang anino. At sa pagkakataong iyon, kailangan na naming maging handa. At sa pag-uwi namin sa baryo, bitbit ang bagong pag-unawa. Alam namin na ang aming pagkakaibigan ang magiging susi upang tuluyang maunawaan ang hiwaga ng ilog. Ngunit sa ngayon, ang anino ay nananatiling misteryo, isang lihim na naghihintay ng tamang panahon upang tuluyang maipahayag. Sa kabila ng takot na bumabalot sa aming mga puso, hindi kami natinag ni Andres sa aming plano. Kinailangan naming bumalik sa ilog upang malaman ang pinagmulan ng higanting anino. Ang kuryosidad ay nagmistulang apoy na patuloy na naglalagablab. Kahit patila ba ang bawat hakbang ay nagdadala sa amin sa bingit ng panganib. Sigurado ka ba, Pedro? Baka mas mabuti pang lumayo na tayo, tanong ni Andres habang kami ni naglalakad sa gilid ng makalumang kalsada patungong ilog. Oo, Andres, kailangan nating malaman ang katotohanan. Hindi tayo matatahimik hanggat hindi natin nalalaman ang lihim ng ilog na ito, sagot ko. Pilit na kinakalma ang sarili sa kabila ng pagtibok ng aking dibdib na animoy tambol. Ang daan patungo sa ilog ay tahimik, maliban sa tunog ng mga kuliglig na tila ba nagbabadya ng masamang pangitain. Ang ilog ay nasa gitna ng baryo, sa likod ng makakapal na mga puno ng niyog at kawayan. Sa paglapit namin ang lamig ng hangin ay tila ba may dalang mensahe mula sa kalaliman. Pagdating sa pampang, napansin ko ang kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang ingay ng mga ibon at ang pagaspas ng mga dahon. Nagtitigan kami ni Andres, ang kanyang mga matay puno ng takot, subalit may halong determinasyon. Dito natin unang nakita ang anino, di ba? Tanong ni Andres sa mahinang boses, halos bulong sa takot na baka may makarinig. Oo, dito nga. Pero ngayon ay parang wala naman, sambit ko habang inaalam ang paligid. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa kakahuyan. Napalingon kami at nakita ang isang bagay na gumalaw sa likod ng mga puno. Tumigil kami sa paghinga, nakiramdam. Ang anino ay tila babuhay na gumagapang, naglalakbay sa likod ng mga puno. Pedro, ano yan? Tanong ni Andres, nanginginig ang boses. Hindi ko alam, pero kailangan nating malaman.
Sabi ko, pilit na pinapatatag ang loob. Dahan-dahan kaming lumapit sa pinagmulan ng kaluskos. Habang kami papalapit, nakita namin ang isang lumang kubo na tila ba itinayo ng matagal ng panahon. Nakatayo ito sa gilid ng ilog, halos matabunan na ng mga baging at damo. Lumang-luma na ang kubo at ang mga dingding. Nito'y parang isang lumang tela na pinagsakloban ng alikabok at agyo. May tao kaya sa loob? Tanong ni Andres, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa kubo. Hindi ko alam, pero kailangan nating alamin, sagot ko, habang dahan-dahang lumalapit sa pintuan ng kubo. Nang maabot namin ang kubo, naramdaman ko ang biglaang pag-ihip ng malamig na hangin na tila ba bumulong sa aking tenga. Pedro, narinig mo ba yon? Bulong ni Andres, mas lalong nag-ingat sa bawat hakbang. Oo, pero baka hangin lang yon, sagot ko, bagamat may kaba sa aking dibdib. Sa gitna ng katahimikan, unti-unti kong ibinukas ang pintuan ng kubo. Ang loob nito'y puno ng kadiliman at ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay bumalot sa amin. Sa kabila ng dilim, may isang bagay na nahagip ang aming paningin. Isang altar na puno ng mga alay, mga prutas, bulaklak, at mga kandila na tila ba bagong sindi pa lamang. Pedro, ano to? Tanong ni Andres habang tinitingnan ang altar. Hindi ko alam, pero parang may sumasamba dito. Sagot ko habang ang kabog ng aking puso ay lalo pang bumilis. Biglang naramdaman ko ang isang malamig na kamay na dumampi sa aking balikat. Pedro, anong nangyayari? Tanong ni Andres na tila ba nakaramdam din ng hindi maipaliwanag na presensya. Hindi ko alam, pero umalis na tayo, sambit ko. Ngunit bago kami makalabas, biglang nagsara ang pintuan ng kubo ng kusang loob. Ang paligid ay tila nagbago at ang katahimikan ay napalitan ng bulong ng mga hindi nakikitang nilalang. Sa gitna ng aming pag-aalala, isang boses ang bumulong mula sa kawalan. Bakit kayo nandito? Napatingin kami sa paligid, ngunit wala kaming makita. Ang boses ay tila nanggagaling sa lahat ng direksyon na parang ang kubo mismo ang nagsasalita. Hinahanap lang namin ang pinagmulan ng anino, sagot ko. Sinusubukan kong itago ang takot sa aking boses. Ang anino ay bahagi ng kasaysayan ng lugar na ito. Hindi lahat ng bagay ay dapat tuklasin. Muling bumulong ang boses. Ngunit sino ka? Tanong ni Andres nanginginig sa takot. Ako ang tagapangalaga ng lihim ng ilog. At kayo, mga dayo, ay hindi kabilang dito, sabi ng boses, at bigla kaming nilamon ng matinding dilim. Sa aming pagmulat, kami nasa pampang na muli, ngunit sa aming mga kamay ay may nakaukit na simbolo, isang tanda na hindi namin maiintindihan. Pedro, anong nangyari? Tanong ni Andres habang kami bumalikwas sa pagkakahiga. Hindi ko alam, pero isang bagay ang sigurado. Hindi pa rito nagtatapos ang aming kwento. Sagot ko, habang ang anino ng ilog ay tila ba nagmamasid mula sa kalaliman. Sa ibabaw ng mga alon ng ilog, ang buwan ay tila nagbabadya ng lihim na hindi namin kayang ipaliwanag. Ang katahimikan ay tila isang piring sa aming mga mata, umaasang isang hindi maipaliwanag na katotohanan ang magpapakita. Ako si Luis, isang mangingisda sa maliit na baryo ng San Isidro. At sa gabing ito, kasama ko si Manuel, ang aking matalik na kaibigan na tila kasabwat ko sa isang misteryosong pagsubok na hindi namin naisip na haharapin namin. Nagkakampo kami sa gilid ng ilog, ang mga bangka namin ay nakatali sa tabi. Tuwing gabi, binabantayan namin ang tubig para sa mga isda, ngunit ngayong gabi, isang kakaibang presensya ang bumalot sa amin. Ang higanteng anino na nakita namin sa ilog noong nakaraang gabi ay tila naglalaro sa aming isipan, patuloy na bumabalik sa aming alaala na parang isang masamang panaginip na hindi matakasan. May kakaiba sa ilog, bulong ni Manuel habang nakatitig sa dumadaloy na tubig. Hindi normal ang anino na iyon. Tumango ako,
Sinisikap na huwag magpakita ng takot. Ang aming mga pamilya ay nagmula pa sa mga sinaunang ninuno ng bayang ito at ang mga kwento tungkol sa mga espiritu ng ilog ay bahagi na ng aming pagkakakilanlan. Ngunit ang makita ito ng sarili naming mga mata ay isang bagay na hindi namin inaasahan. Pinilit kong kalmahin ang aking sarili habang pinagmamasdan ang mga alon. Ang hangin ay unti-unting lumakas na parang isang bulong na may dalang babala. Sa kabila ng kilabot, may bahagi sa akin na nais tuklasin ang katotohanan sa likod ng anino. Tumayo ako, kinuha ang isang maliit na ilawan at naglakad papunta sa gilid ng ilog. Luis, huwag, babala ni Manuel. Ngunit hindi ko siya pinansin. May puwersa na nagtutulak sa akin na alamin ang pinagmulan ng anino. Habang papalapit ako sa ilog, naramdaman ko ang malamig na hangin na tila yumayakap sa akin. Ang ilawan ay nagbigay ng liwanag sa paligid, ngunit ang ilog ay nanatiling madilim. Ang tubig nito ay parang salamin na nagtatago ng isang lihim. Habang nakatingin sa mga alon, biglang umusbong mula sa ilalim ng tubig ang isang bagay na hindi inaasahan. Isang hugis na hindi ko mawari, ngunit ang pakiramdam ay parang isang panaginip na naging bangungot. Ang anino ay tila nagkaroon ng buhay, gumagalaw sa ilalim ng ilog na parang isang nilalang na gumagapang sa kadiliman. Napaatras ako, ang puso ko ay tumitibok sa kaba. Manuel, sigaw ko, hindi na kaya ang takot na bumalot sa akin. Ngunit sa kabila ng aking sigaw, ang aking kaibigan ay nanatiling tahimik, nakatitig sa parehong direksyon. Sa isang iglap, ang ilog ay tila naging isang larangan ng mga alaala at mga kwento ng aming mga ninuno. Ang tubig ay tila nagsimula magbago. Ang mga alon ay naging mga imahe ng mga mangingisda na nawala sa nakaraan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Parang isang paglalantad ng kasaysayan na matagal nang nakatago sa ilalim ng ilog. May bumabalik, bulong ni Manuel. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Hindi tayo nag-iisa. Sa paglingon ko kay Manuel, napansin ko ang kanyang mga mata na nakatutok sa isang punto sa ilog. Sa pagtingin ko, nakita ko ang mga hugis ng mga tao, mga anino na tila bumabalik mula sa kanilang pagkakabaon. Ang mga ito ay hindi mga multo, ngunit mga alaala ng mga sinaunang mangingisda na lumangoy sa parehong ilog. Ang kanilang mga kwento ay parang mga alon na bumalik upang magbigay ng babala. Sa gitna ng kaguluhan, isang malamig na hangin ang dumaan, tila sumisipol sa aming mga tenga. Luis, kailangan na natin umalis, bulong ni Manuel, hinila ang aking braso. Ngunit bago kami nakalayo, isang matandang lalaki ang lumitaw mula sa likod ng puno. Ang kanyang anyo ay parang bahagi ng kadiliman. Alam niyo ba kung ano ang inyong hinahanap? Tanong ng matandang lalaki. Ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Hindi ko alam kung paano ko siya sasagutin. Ngunit bago ko pa man masabi ang kahit ano, ang ilog ay nagsimulang umikot. Ang tubig ay bumubula at ang mga anino ay nagiging mas malinaw. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko na parang may puwersang humihila sa akin papunta sa ilog. Isang tawag na hindi ko maipaliwanag. At sa sandaling iyon, ang lahat ay nagbago. Ang ilog ay nagmistulang isang pintuan at ako, kasama si Manuel, ay parang mga estranghero sa aming sariling lupa. Sa huling minuto, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa akin, isang hula na ang aming mga buhay ay hindi na magiging katulad ng dati. Ang ilog, sa lahat ng kanyang misteryo at lihim, ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa aming kwento. Isang kwento ng paglalantad, pagkatakot, at pagtuklas. Sa mga araw na lumipas, tila walang kapayapaan ang aming mga puso. Ang paglalim ng gabi ay parang pag-aabang sa isang bagay na hindi namin mawari. Ako si Ramon at ako'y mangingisda sa tabing ilog ng aming baryo, katulad ng aking matalik na kaibigan.
si Nardo. Simula nang masaksihan namin ang higanteng anino sa ilog, tila may balabal na nakabalot sa aming diwa, isang balabal ng takot at misteryo. Isang gabi, habang kami ni Nardo ay naglalakad pa uwi mula sa paglalambat, napansin kong madalas kaming tumigil sa pag-uusap, tila nakikinig sa isang tahimik na bulong. Ang hangin ay tila may ibinubulong, isang awit na malamig sa pandinig, ngunit hindi namin mawari ang mga salita. Nang kami makauwi, hindi pa rin namin mapigilan ang pag-iisip tungkol sa anino. Parang may pilit na humihila sa amin pabalik sa ilog. Ramon, sa tingin mo ba'y dapat nating ipagsawalang bahala ang nakita natin? Tanong ni Nardo habang nakaupo kami sa labas ng kanyang bahay, tinitingnan ang ilog na kumikislap sa liwanag ng buwan. Hindi ko alam, Nardo, pero parang may kakaibang hatak ito sa akin. Parang gusto kong bumalik doon at alamin ang lihim nito, sagot ko, habang tinitingnan ang anyo ng ilog na tila may buhay na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Kinaumagahan, nagpasya kami ni Nardo na bumalik sa ilog. May dala kaming simpleng gamit pangisda, ngunit higit sa lahat, dala namin ng kaba at pag-asam na mabigyang linaw ang misteryo. Habang binabagtas namin ng makipot na daan patungo sa ilog, naramdaman ko ang pagpitik ng hangin sa paligid. Tila may kasamang bulong na nagmumula sa hindi matukoy na direksyon. Pagdating namin sa pampang, nagulat kami nang makita ang isang matandang lalaking nakaupo sa ilalim ng puno. Ang kanyang mga mata ay tila pinagdaanan na ang maraming taon, ngunit naglalaman ng isang kakaibang ningning. Siya ay nakasuot ng lumang barong Tagalog at may palaspas na nakasabit sa kanyang balikat. Mga binata, mukhang kayo'y nagugulumihanang muli sa ilog na ito, sambit ng matanda na tila kami matagal nang kakilala. Sino po kayo, Lolo? Bakit po kayo narito? Tanong ni Nardo, halatang nagtataka sa presensya ng matanda sa isang liblib na bahagi ng ilog. Ako'y si Mang Isko, tagapangalaga ng mga lihim ng ilog. Marami na akong nasaksihan at isa kayo sa mga piling nilalang na nakakita ng anino ng nakaraan. Sagot niya, ang kanyang tinig ay parang alon na naglalayag sa hangin. Nagkatinginan kami ni Nardo. Hindi alam kung magtatanong pa o makikinig na lamang sa kwento ni Mang Isko. Anino ng nakaraan? Ano pong ibig sabihin? Tanong ko, puno ng pag-uusisa. Inyong nasaksihan ang anino ng isang higanteng nilalang na minsang nanirahan sa ilog na ito. Siya'y bahagi ng aming alamat, isang tagapagbantay na nawala sa kasaysayan dahil sa kasakiman ng tao. Ngayon, siya'y bumabalik upang ipaalala ang halaga ng kalikasan at ang panganib ng pagwawalang bahala sa mga babala. Paliwanag ni Mang Isko, ang kanyang mga mata ay malalim at puno ng damdamin. Kung ganoon, ano po ang dapat naming gawin? Kailangan ba naming iwasan ang ilog? Tanong ni Nardo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Hindi niyo kailangang iwasan, ngunit kailangan niyong pakinggan ang kanyang bulong. Ang ilog ay may kwento, at kayo'y bahagi nito. Ngunit tandaan, huwag niyong hayaang ang takot ang magdikta ng inyong mga hakbang, sagot ni Mang Isko. Sabay tayong tumayo at naglakad palayo. Iniwan kami sa harap ng ilog. Habang nagmumuni-muni kami ni Nardo sa mga salitang binitiwan ni Mang Isko, naramdaman ko ang malamig na hangin na sumalubong sa akin. Tila may kuryente itong dala. At sa isang iglap, ang tubig sa ilog ay umikot, bumubuo ng isang pabilog na alon. Sa gitna nito, unti-unting lumitaw ang anino, ngunit hindi na ito higante. Isang hugis ito ng tao, ngunit may mga mata na tila apoy. Tumingin ako kay Nardo, at sa kanyang mata ay naroon ang parehong takot at pag-asam na nararamdaman ko. Ang anino ay nagsalita, ngunit sa halip na takot, isang bulong na puno ng pag-unawa ang kanyang binitiwan. Hindi kayo ang dapat matakot, kundi ang hindi marunong makinig. Sa isang iglap, ang anino ay nawala at ang ilog ay muling naging payapa.
Ngunit ang aming puso ay puno ng bagong pag-asa at isang tanong na hindi pa nasasagot. Ano ang susunod na kabanata ng aming kwento? Sa pag-uwi namin, kasabay ng pag-iisip sa mga susunod na hakbang, naramdaman kong may kakaibang sigla ang hangin sa paligid. Bawat bulong ay tila may dalang lihim na naghihintay lamang na buksan. Habang naglalakad kami ni Ramon sa tabi ng ilog, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari sa nakaraang gabi. Ang anino, ang higanting anino na bumalot sa ilog, ay tila isang sumpa na patuloy na nananahan sa aming isipan. Sa kabila ng tahimik na paligid, ang kilabot ay hindi nawawala. Ang mga alon sa ilog ay tila bumubulong ng isang kwento ng panganib na matagal nang nakatago sa ilalim ng tubig. Pare, sa tingin mo ba ligtas pa tayong mangisda dito? Tanong ni Ramon, halatang nag-aalala. Kailangan natin. Wala tayong ibang mapagkukunan ng pera. Tugon ko, pilit na pinapawi ang kanyang agam-agam kahit na ako mismo'y nagdadalawang isip. Nasa gilid kami ng ilog, abala sa pag-aayos ng lambat, pero ang mga mata ko'y hindi maiwasang tumingin sa paligid, nagbabaka sakaling may ibang presensya kaming makikita. Ang araw ay unti-unting lumulubog, ang mga sinag nito'y bumababa sa tubig na nagiging sanhi ng mga kumikinang na alon. Sa kabila ng magandang tanawin, ang pakiramdam ko ay parang may nakasilip na mata sa likod ng mga puno. Mata na nagmamasid, mata na nag-aabang. Alam mo ba, Simon, biglang sabi ni Ramon, may narinig ako mula sa mga matatanda sa baryo. Sabi nila, may kwento raw tungkol sa isang higanting nilalang na nakatago sa ilog. Sinasabing ito'y isang halimaw na binabantayan ang kayamanan ng ilog. Napatingin ako kay Ramon, hindi makapaniwala. At ano naman ang kayamanang sinasabi nila? Yun ang hindi alam ng kahit sino. Pero sabi nila, sinumang mapalapit sa halimaw ay hindi na nakakabalik. Natahimik kami. Ang hangin ay tila tumigil, ang mga puno'y walang kagalaw-galaw. Lahat ng ingay sa paligid ay parang naglaho. At ang tilaok ng mga ibon ay naging mas malalim, mas nakakatakot. May kilabot na gumapang sa aking katawan at ang bawat yugyug ng tubig ay tila may kahulugan. Tila ito'y isang babala. Bigla kong naisip, paano kung ang anino ay talagang isang halimaw na binabantayan ng ilog? Paano kung may itinatagong lihim ang lugar na ito, isang lihim na hindi pa namin nalalaman? Ang mga tanong na ito'y nagmistulang isang sumpa na hindi maalis sa aking isipan. Simon, tingnan mo, sigaw ni Ramon, naging sanhi ng pagtalon ng aking puso. Agad kong sinundan ng kanyang tingin at doon, sa gitna ng ilog, lumitaw ang anino. Hindi ito ang karaniwang anino na dulot ng liwanag ng buwan. Ito'y mas malaki, mas madilim at tila may hugis na hindi maipaliwanag. Ang aming mga matay nagtagpo, kapwa nag-aalala, ngunit hindi maitatanggi ang pag-usisa. Kahit na ang takot ay nasa likod ng aming isipan, ang kuryosidad ang nagtulak sa amin na lumapit. Puspusan ang tibok ng aking puso habang unti-unti kaming lumapit sa gilid ng ilog. Simon, baka ito na ang halimaw, bulong ni Ramon, ang kanyang boses ay nanginginig. Habang kami palapit ng palapit, ang anino'y tila nagsimulang gumalaw. Ang mga hugis nito'y nagbabago at biglang may lumitaw na tila mga mata, mata na nakatingin sa amin. Ang kilabot ay dumoble at ang aking mga binti tila nag-ugat sa lupa, hindi makagalaw sa takot. At sa gitna ng aming pagkakatitig, narinig namin ang isang tunog. Isang tunog na malaon nang hindi namin naririnig. Isang boses, isang bulong na nagmumula sa ilalim ng tubig. Lumayo kayo, sabi nito, ang sigaw ay nasasakal ng alon. Ngunit sa halip na lumayo, kami nagkatinginan ni Ramon. Kapwa hindi makapaniwala sa aming naririnig, ngunit ang kuryosidad ay nagtagumpay sa takot. Baka ito na ang pagkakataon, sabi ko, pilit na pinapatibay ang loob ni Ramon.
Baka ito na ang oras para malaman natin kung ano ang lihim ng ilog. Sa kabila ng boses na nagbabala, kami lumapit pa. Ang aming mga hakbang ay mabigat ngunit puno ng determinasyon. At sa oras na iyon, biglang may lumitaw mula sa tubig. Isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang piraso ng lumang kahoy, marumi at puno ng lumot. Ngunit sa kahoy na iyon ay may nakaukit na simbolo. Isang simbolo na hindi namin naiintindihan. Ang simbolo ay tila isang mapa, isang daan patungo sa isang lugar na hindi namin alam. Ngunit bago pa man namin masuri ito ng maigi, biglang lumiwanag ang paligid at ang anino'y nawala, kasabay ng pag-alis ng liwanag ng buwan. Sa isang iglap, ang ilog ay bumalik sa dati nitong anyo, tahimik at tila walang lihim na itinatago. Napatingin kami ni Ramon sa isa't isa at sa aming mga matay naroon ang parehong tanong. Ano ang kahulugan ng simbolo? At bakit ito lumitaw sa oras na iyon kasabay ng anino? Ang ilog ay muling naging tahimik, ngunit alam naming hindi ito ang katapusan. Ang simbolo ay nag-iwan ng maraming tanong, tanong na hindi pa namin masasagot. Ngunit sa likod ng aming isipan, alam naming ang aming paglalakbay ay hindi pa tapos. Ang ilog ay may lihim na hindi pa namin natutuklasan at ang anino ay patuloy na magbabantay sa aming mga hakbang. At sa kadiliman ng gabi, naroon ang pangako ng mga hindi pa nalalamang kwento, hindi pa natutuklasang katotohanan. Mga kwento na magdadala sa amin sa mas malalim na kaba at takot. Ngunit kasabay nito'y ang pag-asa na balang araw ay malalaman namin ang buong katotohanan. Ang imbay ng bangka sa ibabaw ng tubig ay tila sinasalamin ang pag-aalangan ng aming mga puso. Sa kabila ng katahimikan ng gabi, may kakaibang bigat ang hangin. Ang uri ng katahimikan na tila naghihintay ng isang pangyayari. Ako si Luis at kasama ko si Mateo, ang aking matalik na kaibigan at kapwa mangingisda. Sa aming maraming taon ng pamamalakaya sa ilog na ito, hindi namin kailanman inasahan ang makatagpo ng isang bagay na ganito. Mateo, sigurado ka bang dito mo nakita ang anino? Tanong ko habang pilit kong sinisikap na panatilihing kalmado ang aking tinig. Alam kong nararamdaman ni Mateo ang aking kaba, ngunit nagpatuloy siya sa pagtitig sa tubig na para bang isang misteryo ang naroon. Oo, Luis, siguradong sigurado ako. Dito mismo sa lugar na ito, sagot ni Mateo, halatang naniniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa ilalim ng liwanag ng lampara na nakasabit sa gilid ng bangka. Nang gabi iyon, ang ilog ay tila isang kalawakan ng kadiliman. Ang tubig nito ay kumikislap sa ilalim ng malamlam na sinag ng buwan. Ang mga puno sa paligid ay mga aninong tahimik na nakamasid sa amin. Ang kanilang mga dahon ay marahang sumasayaw sa malamig na hangin. Ang bawat bulong ng hangin ay tila may dalang pahiwatig. Mga kwentong matagal nang nakalimutan, mga lihim na hindi pa naisisiwalat. Hindi ko maiwasang maalala ang mga kwento ng mga matatanda sa baryo tungkol sa ilog na ito. Sinasabing may nilalang na naninirahan sa ilalim ng tubig, isang higanteng anino na lumilitaw lamang sa gabi ng kabilugan ng buwan. Ang aninong ito, ayon sa mga kwento, ay isang halimaw na minsang naging tao, isinumpa ng mga diwata dahil sa kanyang kasakiman. Habang naglalayag kami, biglang may narinig kaming kaluskos mula sa ilalim ng bangka. Tumigil kami sa pagdayo at nakinig. Ang tunog ay tila isang bagay na gumagalaw sa ilalim ng tubig. Isang bagay na hindi namin nakikita ngunit nararamdaman. Biglang lumitaw ang anino. Sa gilid ng aming paningin, nakita namin ang pag-angat nito mula sa ilalim ng tubig. Ang hugis nito ay hindi maipaliwanag. Hindi tao, hindi hayop, ngunit isang bagay na mas malaki sa aming imahinasyon. Ang anino ay tila isang higanteng nilalang na sumasalamin sa aming takot. Ang mga mata nito ay nagningning sa dilim na para bang may sariling buhay.
Mateo, ano yan? Tanong ko. Ang aking tinig ay puno ng pag-alala. Ngunit bago pa masiya makasagot, ang anino ay gumalaw. Isang mabagal, maringal na paggalaw na tila may layunin. Ang tubig ay biglang nag-alon, ang bangka namin ay umugoy sa lakas ng paggalaw ng anino. Ang aming mga puso ay tumigil sa takot, ngunit hindi namin magawang umalis. May kung anong puwersa ang humahawak sa amin sa lugar na iyon, isang hindi maipaliwanag na pang-akit na nagtutulak sa amin na manatili. Ang anino ay lumapit, ang hugis nito ay nagiging mas malinaw habang ito'y papalapit. Hindi na kami makagalaw, hindi na makatakbo. Sa mga sandaling iyon, kami ay tila mga batang natatakot sa mga kwentong pambata. Ngunit alam naming hindi ito likha ng imahinasyon. Mateo, kailangan na natin umalis. Sigaw ko, ngunit si Mateo ay tila nawala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa anino. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamangha at takot. Sa isang iglap, ang anino ay bumaliktad, nagbago ang anyo. Mula sa isang halimaw, ito ay naging isang figura na hindi ko inaasahan. Isang tao, isang lalaki na may mga mata na puno ng lungkot at galit. Sa loob ng isang sandali, nakaramdam ako ng koneksyon sa nilalang na ito. Parang may kwento siya na nais iparating. Luis? Hindi ito basta-basta anino. Bulong ni Mateo, ang kanyang tinig ay puno ng takot at pagkaintindi. Ito ay isang kaluluwa na hindi matahimik. Bago namin pa man maintindihan ang sitwasyon, ang figura ay bumalik sa pagiging anino at unti-unting lumubog sa ilalim ng ilog. Ang tubig ay bumalik sa katahimikan, ngunit ang aming mga puso ay puno ng misteryo. Habang naglalayag kami pabalik sa pampang, alam kong hindi ito ang huling makikita namin ng anino. Hindi ito basta-basta kwento. Ito ay isang paalala ng aming connection sa ilog, sa kalikasan, at sa mga kwentong matagal nang nakakubli. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bahagi sa akin na nais pang bumalik upang malaman ang kwento ng anino, ang kwento ng kaluluwa na minsang naging tao. Sa pag-uwi namin, ang anino ay nanatili sa aming isip, isang misteryo na naghihintay ng kasagutan. At sa kabila ng takot, alam kong kami ni Mateo ay babalik. Sapagkat sa likod ng mga kwentong ito, sa likod ng mga anino, naroon ang katotohanan na higit naming dapat tuklasin.